Nagdadaan siya ng bulaklak at magaling magluto. Sa Kim, kuhanin mo yung schedule ng mga solicitation. Naka-Excel sheet ha. Tapos, laki. Umatake na naman sa Wang Solicitation. Ay, kasalanan ni Chief ko. Sabi ko, sustundi na lang siya. Magkaroon sila ng spaces kung saan meron silang avenue para gamitin yung mga libro, yung conducive learning environment para sa kanilang pag-aaral. Ngayong taon lamang nilalinunsad ang pop-up library. Gamit ang mga natabing libro at makukulay na sapin, silang sumisiyo lamang at sa ilalim ng mga tree. Hindi lamang sila nagpapahiram ng libro dahil kung minsan, they also tell stories for the kiddo. Mga toys and board games na pwedeng nilapin. We were very tired. Karamihan sa amin, hindi pa nakakakain ng agahan. Pero we were full. Parang busog kami sa kasiyahanan. Kasi marami kami napakinggan ng mga bata. Marami kami napasira ng mga magulang. So, kung ito yung binigay sa atin, let's take of grace para mas ma-further yun, i-maximize natin ang resources natin to make a change. Maraming mga kanilang kaharapin na problema. Titiisin nila basta lamang sila'y makapagbigay ng oportunidad sa iba na makapagbasa. Hiling nila sa ating mga opisyal, bigyan sila ng Makain pa. espasyo puno ng Kami. pagbabasa at pagmamahal. Dito sa Carnao, natanaw ang maliwanag sa akwaryo na tiyak na kapagpahilaka ng gusto. Tamis.
Ito yung bahay ni nanay, guys. Siya lang kasi dito mag-isa. Katira. Dalawa anak niya. Puro lalaki. Namatay niya yung pinakapanganay. Bali, isa na lang anak niya. Hindi siya dito sinasamahan kasi siyempre may sariling pamilya na. Nung dumating ako sa kanya dito, year 2022 o September, apo niya dati kasama niya. Ngayon, hinanapan siya ng balik kasama dito sa bahay. Ako yung nakita. Hindi, ako yung unang naging kasama ni nanay. September hanggang January ako. Kasi 2022 yun. December, bali nagpaalam ako sa kanya, uwi akong Mindanao kasi December 5, namatay ang nanay ko noon, December 5. Kaya nagpaalam ako sa kanya umuwi. Umayag naman siya. Wala siyang kasama noon. Ilang linggo ba ako sa Mindanao? 3 weeks ata. 3 weeks ata. Higit. Tapos nung pagbalik ko, January na. Ay, hindi. Kasi December 24, bumalik na rin ako dito eh. As noon, parang nagkatampuhan kami kasi si nanay may ugali. Mahilig siyang manigaw. Pag nagsisigaw siya pagka yung hindi mo magets agad, may inuutos siya. Tapos yung hindi mo agad magigets siya, bawa utusan kanya ng may ituturo siya sa isang bagay na hindi mo siya agad maintindihan. Kung nabubugnot siya, gagalit siya agad, nagsisigaw agad yan, sisigaw kanya. Isang beses, inutusan niya ako mag-withdraw. Tapos mamalingki na din noon, bumili ng mga gamot niya, mamalingki. Ano ba yung, bakit ba kami nagkainitan noon? Hindi naman naninigaw siya. Hindi yung dahilan nun. Hindi siya nagalit nun. Siyempre, naka-4 na buwan din ako sa kanya nun. Yun. Kalimutan ko na kung anong rason nun eh, nung nagsagutan kami eh. Sabi ko sa kanya, ayoko nanay. Alis na ako. Talagang inalisan ko talaga ang time na yun. Pagkadating ko, inalisan ko kaagad siya. Nagbukaw talaga ako. Hindi ko siya binalikan. May kontak kami nung ako niya. Yung asawa ng anak niya. Tiket sa akin. At nagsusumbong siya. Umalis na daw ako. Tinanong nila ako bakit ako umalis. Sabi ko, may ugali kasi si nanay. Sabi ko, hindi ko siya minsan masakyan minsan yung ugali niya. Tapos yun, January, February, March. At nung 2024 lang, bumalik ako ulit sa kanya. Kailan ba yun?